Stop, look, listen. Ang mga salitang ito ay nagpapaalala sa atin na dapat sa lahat ng ating gagawin bago tayo umaksyon, dapat ay una, pansamantalang tumigil, magmatsyag, magmasid, pag-aralan at isipin ang maaring mangyayari o kahihinatnan upang maiwasan ang mga pangyayaring maaari nating pagsisihin sa huli. Stop, look, listen, at think. Sa bagay na yan, ay nais kong ilahad sa inyo ang kwento ni Trapper John. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior. Pag-ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil, dating puso may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umaga. Isang mapagpalang araw po ang aking pinaabot sa inyong lahat and welcome sa ating programang Simula, Usapang Senior na inyong matutunghayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, ang senior sa Himpapawid, Doc Rome Barrios. At ngayon po ay nais kong i-welcome kayong lahat. Sana po ay nasa mabuting kalagayan ngayon kung saan man kayo naroroon o anong oras man sa inyong lugar ngayon. Welcome po sa Simula, Usapang Senior. At nais kong patuloy na batiin ang ating mga kaibigan sa International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Welcome po, brethren. And also from our friends at mga kapatiran sa Naperville Remnant Film Church dito sa Chicago, Illinois, USA. And shout out to my brother, Pastor Sam and Rina Barrios and family. Welcome po at kumusta po kayo ngayon dyan? At dito naman sa Pilipinas, of course, narito yung ating mga kaibigan na lagi nating kasama sa Philippine International Church of SDA Senior Citizens dito po sa campus ng Adventist University of the Philippines. Welcome po mga ka-senior at tayo ay patuloy na sasama-sama at meron tayong mga darating na na concert. Alam ko yung ating mga senior excited na sa ating gagawing concert ngayon somewhere here in Silang Cavite Church. Okay, welcome po. And also our brethren and our supporters from dito sa Morning View Seventh-day Adventist Church. At nandyan sila Elder Ruth Galang, Sir Henry Galang, andyan din si Sister Juliet Alcaraz and hubby and everybody in the church. Welcome po at salamat po sa inyong patuloy na mga pananalangin at suporta. At dito naman din sa ating Morning View subdivision, narito of course ang ating mga kaibigan na masisigla, mga senior na mga kaibigan at iyan ang
Morning View Cherobics team. Kumusta po kayong lahat? Okay? Si Pastor Roger Taguba, kumusta po? At si Ma'am Areli Taguba. Si Neth and Mar del Rosario, Leonor Taranco, kumusta po? Edna Rosales, kumusta? Boy Labapis, Marlene Felias, Nida Razonable, Nimpa Lasala, Aurora Cabios, Aurora Blanco, at gayon din si Pastor Polly, kumusta po? Get well soon. And Dory Panganiban, Monina Rakedan, si Tess Balmes, Estelita Fermante, Doris Remolar, si of course si Sir June Daniel Belga. Of course, we have Malu De Leon and Mila Tagle. Kumusta po? Waylene Lorenzo, Nanay Sabring at lahat po ng aming regular na mga kasama dito sa Cherobics team. Okay po. At dito naman sa Antipolo, of course, binabati natin si Corazon Hernan. Siya ay nasa Kabading SDA Church dyan sa Antipolo City. And of course, lagi naming nais na kumustahin kayo ang senior citizens ng Barangay Inarawan, Antipolo City. Kumusta po? Welcome po sa program ngayon at gayon din shoutout kay Barangay Captain Rick Bautista. At ang ating BFF na si Patrick Gonzalez and family, kumusta po kayo? And also, from everywhere, marami tayo yung nais na muling batiin. No? Greetings to Luz Pusing. Kumusta po? Lucy Kiabang Gang, or rather Ging Gloria Martiliano. Mary Grace Acosta Ulfindo. Kumusta po? Eleanor Basilisco, welcome. Gracia Dei, good morning. Ayen Asek, kumusta po kayo? Helen Aguilar, regards po. And Crescencia Ordonez Pascua, welcome po sa program. At kasama rin natin, of course, from Ohio, USA, Zenny Moser. Ohio gozaimasu from Ohio. Si Beth Villapuerte rin dito sa Balayan, Batangas. At dyan naman sa Tangalan, Aklan. Okay? Si Darlene Ojerio, welcome po. At si kasama natin lagi yan, si ating masugid na taga-subaybay, ang kaibigan natin si Liovi Cabañez. Hi, Sister Liovi, kumusta po? Rebecca Ebora, Leti Sampang, at Rose Arrogante in Canada. Kumusta po? At syempre, nandito yung ating mga purok leaders. Ito yung ating mga leader dito sa Puting Kahoy Senior Citizens Association in Silang Cavite, Liling Lumagda, Absti, si Ma'am Absti, si Inday Onyate, Remy Bayan. Kumusta po ang ating mga kaibigan din? Si Eve Alcoriza, Lai Lasso, Esther Salazar, Mateo Magro, Lloyd Dabenosa, Feli De Leon at lahat ng miyembro ng Puting Kahoy Senior Citizens Association. Kumusta po kayo? Kumusta na po ang inyong paggising ngayon? Maganda ba ang inyong pakiramdam? Sana po ay wala tayong nararanasan ngayon ng mga karamdaman. Anyway, at hayaan po ninyo, mayaman po ang biyaya ng Panginoon. Huwag po kayong mag-alala. At ngayon po ay, of course, nais kong batiin ang ating kaibigan from the National Museum of the Philippines. Ayan. Nandyan si Mambel Pabunan, si Carol Magdaleno, si Lisa, nandyan din, si Ina, at sino pa ba? Okay, lahat na kayo nandyan. Kumusta po? Welcome sa ating program. Ang ating pong topic ngayon ay isang kwento na natuturuan tayo, no, sapagkat yung kasabihan meron kasing popular, no, na babala, no, stop, look and listen. Ayan po yung safety phrase po yan, ina-advise ng mga tao na bago tayo kumilos, pause muna, tigil. Tapos obserbahan ang mga paligid. Pay attention to potential hazards before making a move. Ayan po, napakahalaga po yan. Kaya ayan po yung classical na
na nakikita natin, no? Na commonly nakikita natin yan sa mga pedestrian roads. Ayan. At saka stop, look and listen. Diyan po sa railless na tren, railroad crossings, makikita natin yan. At ayan po yung nais natin bigyan ng pansin ngayon. Kasi kung minsan, hindi na natin yan naaalala. Pero sa buhay natin, kailangan mag-stop. Okay? May mga bagay na dapat mag-stop tayo. Tumingin, magmalas o ano tawag natin dyan, magmatyag, obserbahan ang paligid, at of course, mag-isip. Baka po merong tayong magawa na later on pagsisisihan natin. Kaya ayun po yung tinuturo sa atin kasi napakahalaga sa buhay yan. Dahil madalas tayo kung minsan judgmental o pabigla-bigla, no? O kaya minsan na lalo na kapag nape-pressure tayong mag-decide o gumawa ng aksyon, di ba? Napipilitan tayo kahit na hindi na natin masyado pinag-iisipan at ay gagawin natin. Kaya ayan po yung pag-uusapan natin. Kaya maganda na po kayo na inyong inumin tubig at i-hydrate ang sarili, uminom po habang tayo nagtatalakayan at nag-uusap dito. At kung kayo man ay nasa lansangan, mag-ingat po kayo. Okay? At sa inyong paglalakbay, pagmamaneho, mag-ingat po. At lagi tayong alert. Ayan nga tingnan nyo yung mga road signs nyo. Stop, look, and listen yan. Mahalaga yan na baka nagbibit na tayo sa red light. Wag na po pa. Kaya you have to really be aware. No? Yung phrase na yan na sinasabi ay safety phrase yan. Ganyan din po sa ating buhay. Pag-uusapan po natin ang kwento ni Trapper John. Siya po ay isang shall we say, hunter na nakatira sa northern forest sa Canada. O yan, ang kwento niya. At napakaganda po itong pagkuna natin ng mga leksyon, yung kanyang naging karanasan. So, dyan lang po kayo. Magbabalik po ang simula. And once again, welcome sa ating program. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Patuloy po kayong sumusubaybay sa ating programang Simula Usapang Senior that comes your way every Thursday and Sunday, 10 to 11 a.m. right here in AWR 89.1 FM. I'm your friend, Doc Rome Barrios. Si Trapper John, ang pangalan, ang tawag sa kanya kasi ang kanyang gawain ay mang-trap. Mag-trap na mga hayop sa forest. At ayun po yung kanyang negosyo. Yung tinatrap niya yung mga beaver, yung mga fox, yung mga mabalahibong mga hayop, at ayun po yung kanyang binibenta, yung mga fur, yan ba tawag natin yan, yung mga balahibo nila, yung mga balat nila, ayun po yung binibenta niya sa bayan. At siya po ay mula pa nung kanyang kabataan, ayun na po yung kanyang gawain. At meron po siyang sa gawain yun, meron siyang partner, na tinatawag niya na may faithful German Shepherd siya na alaga. Ang pangalan ay Duke or Duke, D-U-K-E. Ang pangalan niya Duke. Ayan po ay isang German Shepherd na napaka-loyal, napaka-buti sa kanya. Every day, sa kanilang gawain sa forest. Hindi naman liblib na yun. Dahil syempre, sa mga hayop ang kanilang tinatrap, Marami silang patibong everywhere. Ayun po. At itong si Duke talaga,
na kanyang alaga, ayan po yung talagang nagpoprotekta sa kanya, katulong-tulong niya. Wala silang kasamang iba sa bahay, kundi silang dalawa lang. At magkasama na sila sa loob ng 10 taon. Naging mabuti silang magkaibigan, loyal sa isa't isa, nag-uusap, minsan daw um, kinakausap lagi ni John, no, ni John ang kanyang si Duke, no, at talagang makikita natin na ah, nagkakasundo at panalig ang isa't isa sa kanila. Ilang ulit na raw siyang niligtas ni Duke sa mga hayop na mga bababangis like yung bobcat. Yung pala yung bobcat na yun malaking pusa pala yun na talagang ang tawag nila predator. Yung talagang nangangagat at kumakain ng mga hayop. Ang pagkain niya, mga squirrel, basta mga hayop din, no? Predator at carnivorous at talaga ring delikado sa tao. Kaya ilang beses siya niligtas ni Duke sa bobcats. Ayan. Ang bobcat ay mas malaki, siguro 2-3 beses na malaki sa mga house cats, no? Kasi ito wild cat itong bobcat, pero ito ay mas malaki at talagang matigas ang katawan, at saka very sharp ang pusa, no? Ang kanyang mga pangil. Kaya ayun po, ilang beses siya niligtas ni Duke, kanyang alaga. 10 years na. Kaya one time naman, habang sila ay nagtitinda sa bayan, kasi lahat ng inaangkat nila ay ginagawa nilang yung mga balahibo, tinatanggal nila at binibenta nila sa bayan, ay nakakilala siya na isang babae, na isang magandang babae, dalaga, at nagkapalagayan sila ng loob. At naging magkasintahan sila. At dinaglaon ay sila ay nagpakasal. Okay. Kaya dahilan si trapper dyan, iba ang buhay niya, hindi normal na nasa syudad o nasa urban. Talagang namuhay sila ni trapper dyan sa gubat, do sa forest. May cabin, doon ang bahay ni trapper dyan. Ayun ang cabin niya. Meron siyang kuweba roon na tinitirahan na puro kahoy at doon sila namuhay mag-asawa. At di nagkalaunan ay biniyayaan sila na nabuntis nagkaroon ng supling sila at nabuntis ang kanya misis. Pero po, sa hindi mabuting pangyayari, na namatay po, okay? Nasawi po yung kanyang misis dahil sa panganganak. Nagkaroon sila ng anak na babae. Nung mawala ang kanyang may bahay, napaka-challenging kay trapper dyan na aalaga siya ng isang sanggol, no? Na siyempre hindi siya sanay. Kaya ang ginawa niya, pinakausapan niya yung isa niyang kaibigan na nasa bayan na kumaari alagaan para sa kanya yung kanyang sanggol na babae. At kapag kakaya na, o ibig sabihin pag lumaki-laki na, ay pwede na niyang kunin at ibalik sa kanyang bahay dito sa cabin niya, dito sa mga sa forest, no? At naibalik nga yung kanya anak bago mag-1 taon. Nakasama niya. Mahal na mahal niya anak niya. At talagang para sa kanya ay talagang lahat na ng kanyang panahon, ginugol niya, pinag-iipunan niya para sa kinabukasan ng kanyang anak na babae, yung kanyang sanggol. Kaya lang isang araw, ito po ang kwento, no? Isang araw, ay nang pabalik na siya sa bahay, galing siya sa paghahunt, no? Doon sa mga traps nila. Napansin niya, at hindi niya kasama si Duke, yung kanyang German Shepherd.
napansin niya, bukas ang pintuan ng bahay. At kinabahan siya. At hindi niya nakikita si Duke, no? At inisip niya kaagad yung anak niya. Alam niya parang kinakabahan siya, may nangyayari, no? Kaya dali-dali siyang pumasok at pagbukas niya ng pinto, nakita niya yung higaan ng kanyang anak, no, ng sanggol, ng kanyang anak na babae, ay duguan, no? May dugo. At duguan ng kumot, no? At paglingon niya doon sa sa kabilang kanto ng bahay, nandun si Duke na nanghihina at puro dugo rin ang kanyang katawan. Kaya dumilim ang isip niya. Ang inisip niya kagad, kinuha niya yung kanyang rifle at tinutukan niya si Duke. Sabi niya, pinatay mo ang anak ko. Galit na galit siya. Nagsisigaw siya, pinatay mo yung anak ko. Galit na galit siya kay Duke. Pero pag sigaw niya na malakas, ay biglang umiyak. No? Umiyak yung sanggol. Umiyak yung sanggol. At nakita niya, nandun pala yung sanggol nakatago doon sa kumot at buhay. At buhay. Umiiyak. Kaya nung makita niya, doon lang niya napansin din sa gilid, sa tabi ng kama o higaan ng kanyang anak, nandoon yung isang bobcat na patay, duguan. Kaya nakita niya na nagbago ang kanyang pakiramdam na pag-alaman niya na hindi pala si Duke ang gumawa, no? Kundi yung bobcat na pinatay ni Duke para iligtas yung kanyang anak. Kung hindi siya, okay? Kung hindi si Trapper John hunos dilo, nagatubili o tumigil, no? Kasi kung iba yon, talagang right there and then babarilin na kaagad niya, papatay na kaagad yung iniisip niya na pumatay sa kanya anak. Kung ngayon ang kanyang ginawa ay magkakaroon, napakalaki isang pagkakamali na nagawa na sana niya yung kay Duke na nagligtas sa kanya anak. So, ayan po yung kwento ng Stop, Look, and Listen. Paano po natin yan ma-apply? Okay, paano natin yan matututunan para sa ating gawain? Sabi ng editorial ng kwento, if Trapper John had taken time to get all the facts, he could have avoided this near tragedy. Sana, dapat naiwasan niya. Masalamat na lang at hindi niya kaagad, padalos-dalos na gumawa siya ng hakbang na hindi mabuti. Pero napakahalaga talaga yung kukunin muna niya yung pag-aralan. O ibig sabihin, titigil, pag-isipan, pag-aralan. Ganun po dapat yun. So, tanong sa atin, how many times we are guilty of the same thing? Di ba? Lagi tayong guilty na ganyan. Minsan talagang sa galit, sa dumidilim natin pakiramdam, gumagawa na tayo ng mga bagay na padalos-dalos, no? Sabi ganon. We jump to conclusions. Ayan, ang ating ginagawa. Nagkako-conclude kagad tayo about other people. Ayan. And judge them before we know the whole story. Ganyan din po ba kayo? Nakaranas din po ba kayo ng ganon? Minsan, na-judge na kagad natin tao. Hindi pa natin alam ang buong kwento o hindi ang buong pangyayari. Sana po ay natuto tayo sa ating tinalakay ngayon. Stop, look, listen, and think para hindi po tayo magkamali o magsisi sa mga hakbang na ginawa natin. So, pagpalain po tayo natin, Panginoon. Magbabalik po ang simula. Usapang Senior.
Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777, or at 0968-8536-607, 0968-8536-607. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios. At tayo po ay dumako na sa ating segment ng Senior Health and Wellness. At ating pong pag-uusapan ngayon ay yung tinatawag nating sugar shock. Nakaka-shock pala yung sugar, no? At ito po ay kailangang pwedeng paano natin i-defeat o paano natin tatalunin ang diabetes. Ayan. Kasi po at marami pong mga senior ngayon na aking nakausap na gusto nilang pag-usapan daw yung sugar, itong sinasabi na sugar level. Ano ba talaga ang tama para maiwasan ang matatamis, no? Hindi ko po pwedeng, sa atin po kasi ay ang ating programa po ay preventive medicine lang, preventive side of medicine. At hindi po tayo narito para paggamutin, no? Pero ito po ay payo, paalala sa atin kung paano natin ma-defeat, no, ang diabetes. Ang pinaka-good news po rito ay na ang diabetes po ay pwedeng i-reverse natin. Ibig sabihin, may pag-asa po na i-correct, no? Ibig sabihin sa pamamagitan lamang ng tamang nutrisyon at tamang mga paggamit, no, ng mga pagkain, lalo na yung mga matatamis, ay pwede po nating ma-reverse, lalo na yung type 2 diabetes. Yun po. Kaya lahat po tayo, no, kung tayo man meron type 2 diabetes, may pag-asa po tayo, wag po kayo. Pero tutulungan din po natin ating sarili. Alam po ninyo na kung talagang gusto natin, no, na mabuhay ng malusog at maayos at masaya, tulungan po natin ating sarili sapagkat may mga pagkakataon na may mga bagay nga na hindi natin maiwasan dahil sa kasi yung diabetes kumakaminsan na kasama na yan sa pagdagdag ng edad, no? Yung ating nagbabago, yung ating meron tayong metabolic syndrome, no, na nagbabago at yung ating mga natural na mga hormones ay hindi na nagre-respond ng maayos, no? Marami tayong hindi na nararamdaman minsan. Pati nga gutom, pati nga uhaw, pati nga yung anong tawag natin diyan, pati yung pagtubig natin, punta natin sa CR, hindi na rin natin minsan nararamdaman na dahil yung ating metabolic syndrome ay humihina na, lalo na sa mga muscles, sa bones. Hindi na katulad nung bata tayo, pag kumain tayo ng masustansya, talagang umiepekto kaagad yung mga pagkain sa katawan natin. Tumataba tayo, lumalaki yung muscle natin, nararamdaman natin. Pero pagka age 60 and above, humihina na po. Nakakaroon tayo ng metabolic syndrome. Hindi na po accurate yung ating mga nararamdaman, yung ating mga dapat na nagsasabi sa atin ng tungkol sa ating katawan. Ayan po. At dito nga, itong diabetes kasi, issue talaga to. At tinitingnan ko nga ano ba yung mga facts dito? Sabi na American Diabetes Association, ang ating po reference ay American kasi wala akong makitang local na. Pero para magkaidilan tayo, tingnan nyo itong mga facts na to. Some 23.6 million Americans,
20 years of age or older have diabetes. Mo, 20 years old pa lang. That's about 1 in every 10 people over the age of 20. O bawat 10 tao no na nasa edad ng 20 and above ay may isang diabetic, 'di ba? Napaka alarming 'yun, 'di ba? Another 57 million Americans have pre-diabetes. Ito mga pre-diabetes na to, their blood sugar levels are high enough to increase their risk for heart disease and full diabetes. Yan po. Napaka yan dahil at ang nakakalungkot pa dito, merong iba na may pre-diabetes na o may diabetes na hindi pa nga nila alam at dahil hindi sila nagpapatingin o hindi sila nagpapa-check up, no? Kaya napakahalaga to. Diabetes causes serious diseases and handicaps. 2/3 of diabetics die from heart disease. 16% die from stroke. 75% have high blood pressure. Ayan pa, yung mga kala lang nyo, high blood lang yan. Hindi nyo po alam, nagpapa-high blood sa inyo, yung diabetes na. Diabetes is the leading cause of blindness and of kidney disease. 60 to 70% of diabetics experience nerve degeneration, and diabetics have more than 60% of the non-traumatic leg amputations done in this country. Hindi ko po kayo tinatakot. Ayan po yung, ayan po, facts po yan, no? Pero ang sabi ko nga, ang good news dito ay, sabi nga, kind of a dark picture. The good news is that type 2 diabetes, the form of this disease that 95% of all the diabetics have, karamihan kasi ng 95% ng mga type 2 diabetes, no? Is ng mga may diabetes ay type 2 is largely preventable. Ayan. Tandaan po ninyo, with good diet and healthy lifestyle. So kahit na po meron kayo ngayon ng diabetes, ano pa rin po, tuloy lang po ang tamang pagkain at nutrisyon. At dito, ilan nga ba, na napag-aralan ko. Sige, anyway, narito po yung nais ko ibahagi, no? Itong part ng ating usapan tungkol sa diabetes, yung paggamit natin ng asukal. Although hindi lang po asukal ang diabetes, marami pong pinagmumulan niya ng dahilan, no? Pero let's take it from yung pagkain natin o pag-intake natin ng sugar. Napakahalaga rin po yun na pag-aralan. Sabi, if you suspect that you're hooked on sugar, marami kasing tao na hindi nga alam na meron silang diabetes. Pero kung alam po nyo meron o iwasan na po natin, pag-usapan po natin yung paano natin, may mga suggestion po na paano natin tutulungan ang ating sarili na i-break natin yung habit ng pagkain na matatamis. 'Di ba talaga namang yung ating yung dopamine. Ayan, nagpapasarap ng ating pakiramdam pag matamis ang kinakain natin. Pagka pati isip natin, happy tayo dopamine yan kasi para bang hanap-hanap natin lagi yung magandang pakiramdam na yan, ang lasa na matamis. Meron pong mga suggestion at ayun po yung pag-uusapan natin ng mabilisan ngayon na paano natin labanan. Kasi po ayon sa pag-aaral, yung paghahanap na matamis. Ano ba yun? Yung ating cravings. Ayun po sa English. Cravings sa matamis ay nagiging ayon sa pag-aaral, para na pala yung addiction. Kasi dahilan sa lagi nating hinahanap, paulit-ulit nating sinasatisfy yung ating panlasa na matatamis, para din daw po yun ng addiction, parang yung sa drugs, no? Na ibig sabihin, ayun na yung lagi sinasabi ng utak mo,
kumain ka na matamis, matamis, parang ganun ano ba, drugs, drug addicts, di ba, naupo ba? Kaya nagiging addiction na rin pala yun, no? Parang ano rin, di ba? Anything na lagi nating ginagawa at ayun na yung laman ng isip natin sa tuwi-tuwi na, minsan, pati nga yung sinasabi at may lately na pag-aralan ko, shopping, addiction din pala yan. kaya pala yung mga mahilig mag-shopping. Shop lang ng shop, no? Na hindi naman kailangan, bili ng bili. Parang gano'n din, no? At hindi naman na kahit gaano kamahal, bibili dahil may siya, fetish for things na nagusto niya. Kaya kahit ayun din po parang addiction din na po yan. Kaya ngayon po, pag-usapan natin paano paano natin maturuan ang sarili natin na huwag maghanap, huwag maghanap at huwag po natin abusuhin ang ating panlasa sa matatamis. Okay? Ang number 1 dito nakalagay, make time for breakfast. Ayan po, mahalaga. Starting the day with healthful meal may help stave off unhealthy snacking later. Kaya po pala tayo napapakain ng marami dahil nag-i-skip tayo ng breakfast. Kaya kung gusto natin daw, huwag tayong maghanap ng pagkain, lalo na matatamis. Kumain na po tayo ng maayos na almusal. Alam natin paano kumain ng almusal. Protina, nandyan dapat. At you eat like a king. Busugin po ninyo at ang sarili nyo. Huwag naman pong busog na busog. 80% lang pag nakaramdaman nyo na okay na. At huwag naman pong magkakape kasi minsan ang kape, stimulant na para bang satisfy na tayo kasi pagka uminom na tayo. Hindi po dapat healthy po. No, na protina, andun lahat yung nutrients na kailangan natin, gulay, kung ano man na mamahalaga. Kaya wag po tayo mag-skip kasi pag nag-skip tayo ng breakfast, gugutumin tayo na maaga. Alas 9, alas 10, bago magtanghalian, naghahanap na tayo ng pagkain. Kaya ang tendency natin, kumain ng mga kono-uno dyan, o mag-i-snack ka, o di naparami ng kain mo at usually mga snack foods marami ring preservatives at maraming asukal, di ba? O yan. Kaya kumain po tayo ng tama. So, ayun po, maiiwasan nyo yung kakain ng wala sa oras at maghahanap kayo ng pagkain sa tuwi-tuwi na. Okay? Ang pangalawa, read labels. Ayan. Ayan po, tingnan nyo raw yung labels kasi yung sugar daw, maraming pangalan. Kaya pag nabasa nyo ito mga to, sugar goes by many names. Ayan. Pag nakita nyo yung fructose, maltose, dextrose, cane sugar, okay, organic sugar, brown sugar, raw sugar, high fructose corn syrup. Ayan. Pag nabasa po din nyo yan, naku, iwasan po ninyo. And corn syrup. Naku, iwasan po ninyo. By reading labels and spotting these sweeteners, you can more accurately monitor your intake. But sugar is sugar is sugar. Kahit ano sabihin nyo, sugar is sugar. Kahit ano pang tawag nyo, ay hindi yan, ano yan, coconut sugar yan. Sugar pa rin yan. Ay, ayan, ay ano yan, pinababang sugar. Ay, sugar pa rin yan. Corn sugar, sugar pa rin po yan. Kaya sabi rito, it is packaged and labeled na para itago yung talagang sugar. Kaya sugar is sugar is sugar. Kahit ano pong tawag nila dyan. Diba? Sasabihin nila, ayan, ano yan, hindi yan talaga from sugar cane. Ano yan, natural, organic. Naku po, sugar pa rin po. Kaya meron ding nagsabi nga sa akin kasi ang sinabi ko sa ganun, ang ginagamit ko na po kasi ngayon, honey. Okay. Ay, kahit po honey, sugar pa rin po yun. Ayun. Okay. So anyway, ayun ang sabi sa akin, kaya iwas tayo, no? And then another one, keep a food journal. Ayan. Magsulat daw po kayo, i-trace your track when you crave sugar and how you satisfy that craving. So kung naghanap kayo, ay isulat nyo. Over time, these notes will reveal your sugar bringing pattern and give you insight on how to avoid
the temptation. Kaya pag nakita nyo yung pattern nyo na dumadalas, pakonti-konti pero ang dalas ay tutulungan kayo na dapat iwasan nyo at baguhin nyo na. Yun. Sama po, di ba? And then, beware of processed foods. Ayan po. Pagka kasi processed foods, ang sinabi sa akin, ay talagang ano yan, maraming sugar yan. Yung mga processed foods like, alam po ninyo yung ketchup, naku, napakataas pala ng sugar niyan. Yung mga tomato sauce, yung mga sauce, yung mga ready, no, na naka-package, ang tataas ng mga sugar pala niyang content. Kalahati ng content no, ng mga sauces na yun, ay asukal po. Ayan ang sabi nila. So, iwasan po natin, including white bread, ayan din. And then pasta, white pasta, and white rice act like sugar in the body. Substituting whole grain versions gives us or slower burning fuel that is rich in nutrients and fiber. Ang kailangan po niyo, fiber. Damihan natin. So, hindi natin kailangan ng maraming sugar. Sa araw, isang araw daw po. Okay, anyway, ano nga ba yun? Sinasabi dito, baka mabasa natin. Eat a balanced diet. Ayun po, susunod. Balance po. Help moderate your blood sugar levels by consuming a daily mix of protein, fiber from vegetables, fruits, and whole grains, and healthy fats found in such foods as olive oil, flax seeds, and avocados. Yan. O, nakita nyo, healthy. Pag balance, healthy. Malalaman nyo healthy po yung plate. Tingnan nyo yung pinggan nyo. Kapag maraming green at iba-ibang kulay, no, na prutas nandoon, red, violet, nandoon yung green, yellow, nandoon po. Healthy po yun, balance po yun. Pero pag nakita nyo po ang plate nyo, isa lang kulay, brown lahat, nako. Puro fried po yun. Hindi po healthy yun. Pag brown lang, puro po yun, isang kulay lang. Hindi po healthy. Yan. Okay, tingnan nyo na lang. Anyway, practical lang naman tayo. And then, drink up. Ayan. Ang tubig. Kaya sinasabi ko sa inyo, lagi kayo uminom. O, uminom na po ba kayo habang kayo nakikinig sa akin? Uminom na po kayo. Kasi kung magkaminsan, kala natin gutom tayo. No? Kaya ang tendency natin kakain tayo, lalo na yung matatamis para maalis ang gutom. Actually po, napagkakamala natin yung uhaw sa gutom. Kaya ang kailangan lang ho natin tubig. Pinaka-safe. At ganun din, kahit minsan nagugutom ka, naku, sanayin mong uminom. No? Pag nagugutom ka, uminom ka sa halip na kumain ka ng kung processed food. Kaya uminom lang po. O, di ba, safe pa. At gayon din, kahit marami kang kinain sugar, uminom ka pa rin dahil kailangan mo lalo na maraming tubig. So, yun po. Napakagandang payo sa atin. And, eto finally, talk to your doctor. Magpatingin naman po kayo. No? At pumunta naman po kayo sa inyong doktor. So, if your sugar cravings have you feeling out of control, napapansin nyo na hindi nyo na mapigilan na, alam mo, marami sa kainan, lalo na sa mga potlucks na natin naghahanap lagi ang mga tao ng matamis. May matamis ba dyan? Ano ba ang matamis dyan? Para bang pagkakain nahanap o kahit na anong kinakain, naghahanap ng matamis. No? Ayun po, rin po yun. Alisin na po natin yung ganong habit na maghahanap na matamis pag kumakain. Kasi po kumpleto naman po yung pag kumakain ka ng gulay at saka yung mga sariw, ang mga pagkain, mga nutrient at prutas. Ang prutas lang no, ay may natural sugar na yun. Tapos kakain ka pa ng table sugar, yung mga minsan, no, hinahalo pa natin sa ating drinks o sa ating mga ibang pagkain. Kaya yun po, iwasan natin. Ayan. Tinuruan tayo kung paano na maiwasan natin ang pagkain ng maraming sugar. Ang sabi ang pagkakaalam ko, hindi ko ay sa one day, ang allowed lang po sa atin ay 10
teaspoons. Ayun yata yung nire-recommenda ng Heart Association na for a day. Ibig sabihin, buong araw na yon ay, per day 10 teaspoons of sugar. Kaya mas maganda po, bawasan nyo pa. No? Kasi, bukod doon kasi sa 10 teaspoons na nire-recommend na pwede natin gamitin per day, yun po ang limit, ay marami pa tayong kinakain na maraming sugar na. No? Katulad ng tingnan niyo ito ha. Binabasa ko itong listahan na to. Anyway, titingnan ko lang yung popular sa atin. Pepsi, 2 ounces. 10 and 1/4 teaspoons of sugar. Oh. Yung soft drinks lang pala na Pepsi. Oh, I'm not, Anyway, ito po yung nakapublish dito no? Ay, na yun? Nakumpleto mo na yung recommended for a day. Oh. Uminom ka pa, tapos marami ka pang kinain. Nag-cake ka pa, nag-donut ka pa. Ang dami pang kinain na carbohydrates. O, lahat po ng carbohydrates, pag kinain natin, yung na white rice, sugar po kagad yun. Nag-turn into sugar. Nagtatransform into sugar. Lahat ng carbohydrates po. Pag, ayun po yung kinain natin, finally nagiging sugar yun. So, ayun. Ito pa, ano pa to? Pancake syrup. Sabi rito, 10 and 1/4 teaspoons. Ayun. Di ba? Pagka may pancake, naghahanap tayo ng syrup na 10, na kaagad yun? Equivalent, 10 teaspoons na. Paano may 10 teaspoons per day lang kailangan natin? Tapos ito raw yung fruit pie. May sinabi rin, 11 yun. Ito na, McDonald's vanilla shake. Nakalagay dito sa publication. 12 teaspoons of sugar. Yung vanilla shake. Yung shake pala, grabe. Ito naman, cinnamon rolls. 12 and 1/4 teaspoons. Di ba? Ito, Sankey's orange soda. 13 teaspoons. Ito naman, McDonald's McFlurry with Butterfingers. 10 ounces yan. 13 and 3/4 teaspoons of sugar. Di ba? Napaka-tataas itong strawberry passion. Ano ba to? And lalo na yung mga, ito may sinabi rito, Dairy Queen Mr. Miss Tea Slush, which is 32 ounces. Alam nyo kung ilan sugar nun? Dairy Queen na Mr. Miss Tea Slush. 28 teaspoons of sugars. Lalo pa yung mga cakes, naku po. Lampas yan? Lampas 10 10 teaspoons ang bawat slice ng cake. So yun po. So nakita po natin na talaga pong kayang iwasan, mapiprevent po natin kapag tama po yung ating habit at inayos natin ang pagkain ng matatamis. Nakakashock po, Ayan po kaya ang title natin ay Sugar Shock. Nakakashock pala ang sugar. Kaya sana po may natutunan tayo sa ating pinag-usapan ngayon. Pagpalain po tayo natin, Panginoon. Magbabalik po ang simula. Usapang Senior. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dumako na sa ating prayer time. Tayo po ay mananalangin. At patuloy natin idadalangin ang ating mga, may mga request tayo dito sa ating list. At kung maaari po, nais kong hilingin sa inyo yung mga matatandaan sa ating mga prayer list na idalangin din po natin sa ating mga personal na prayers. Okay? Tayo po ay sumandaling tumahimik at tayo po'y mananalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin ang iyong dakilang pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng kaalaman, lahat ng karunungan, lahat ng kabutihan at lahat ng kapangyarihan ay sa inyo. Kaya lumalapit po kami sa inyong banal na luklukan sa oras na ito
pinasasalamatan kayo sa patuloy na pagbibigay sa amin ng pagkakataon na muli kaming makapag-usap, makalapit at maihayag namin ang aming mga hinaing sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy ninyo ring pagbibigay sa amin ng buhay at kalakasan at patuloy na nagbibigay ng maraming magagandang karanasan sa amin at nagkakaroon kami ng kapayapaan at salamat din higit sa lahat sa mga kaligayahan at magagandang mga karanasan na aming nararanasan sa araw-araw. Sa oras na ito, Ma, bagamat kami makasalanan, nais naming Amang ihingi sa inyo ang kapatawaran ng lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala. At sana'y maging karapat-dapat kami upang lumapit at dalhin sa inyong harapan, sa inyong paanan, ang mga pangalan ng aming mga kaibigan, mga mahal na kapatid na humihiling ang kagalingan. Nais kong tangi-tangi dalangin si Lydia Elijah na may karamdaman ngayon. Siya po ay nasa pamagamutan. Gayon din si Ivy Ray sa kanyang nararanasan ngayon na kayo nakakaalam kung ano ang kanyang kalagayan, Ama. Sana, Panginoon, pagalingin sila. Gayon din ang magkapatid na si Samantha Jordan Ocasla. Patuloy po namin hinihiling na inyong hawakan sila, na inyong mapagpala at kagamutang kamay nang sa gayon maranasan nila ang kagalingan at kalakasan ng kanilang mga kalusugan. Tulungan din, tanging-tangi, ang aming kapatid na si Lai Buban Delicia, ang kanya pong baby, ang kanyang sanggol. Ama, nais naming itagubilin sa inyo ang sanggol na ito na inyong pinagkaloob sa kanila, sa kanilang tahanan, at nais namin, Ama, na maranasan nila ang inyong pakikisama, inyong pag-ibig sa pamamagitan ng patuloy na pagbibigay ng kalakasan at kagalingan sa kanilang mahal na anak. Tulungan sila na patuloy silang manghawak sa inyong mga pangako at manampalataya sa inyo na kailanman ay hindi nyo sila pababayaan magpakailanman. Tulungan din ang aming mga kaibigan na sa poblasyon Bustos, Bulacan na may proyekto ng kanilang pagpapatayo na iglesia. Ang iglesia po ay inyong katawan. Kaya natagubili namin na pagpalain ito at maging katuparan nawa ang kanilang panukala na magkaroon sila ng sambahan, bahay-sambahan na kanilang gagamitin para po maipahayag at maibahagi ang inyong kaligtasan sa ibang mga tao. Nais din namin, Ama, idalangin patuloy ang mga sumusunod namin mga kapatid na nangangailangan ng total healing, si Maricar Bartolome, si Lucy de Guzman. Tulungan din si Waylene Lorenzo at Gemma Molina. Patuloy po silang nananalig, Ama, na patuloy niyong ipagkakalob sa kanila ang kalakasan at higit sa lahat ang kaginhawahan, at nang sa gayon ay patuloy nilang silang makapagpuri at higit sa lahat makapaglingkod sa inyo. Tulungan din ang aming kaibigan si Patrick Gonzales na patuloy namin dalangin ang kanyang pamilya, kanyang may bahay, ang kanyang anak, at sana, Panginoon, patuloy niyong kupkupin at patuloy niyong ipahayag sa kanila ang inyong kadakilaan at patuloy silang manalig sa inyo at patuloy silang maging tapat sa inyo sa lahat ng kanilang gawain, sa kanilang negosyo at sa lahat ng mga tao na kanilang na sa kanila'y
naglilingkod at kanilang pinaglilingkuran. Tulungan, Panginoon, ang kanilang lahat ng panukala at ang mga panukalang yan nawa ay maging kasang-ayon sa inyong banal na panukala. Tulungan din ang Bayoyong Basista SDA Church sa Pangasinan na inyong muling pinasigla at patuloy nawa ang mga kapatiran na magkaisa sa pagmamahalan at sa paglilingkod sa inyong misyon para makapaghayo sila at maihayag ang inyong plano ng kaligtasan sa bawat isa sa amin. Narito, Ama, ang bawat isa sa amin na hindi na namin mababanggit ang kanilang pangalan, subalit nais namin itagubilin sa inyo. Kayo nakakaalam ang bawat isa sa amin ngayon na nakatunghay sa programang ito. Ano man ang aming mga kalagayan, ano man ang aming mga pangangailangan, Ama, kami ay nananalig na inyong kaming tutulungan at inyo kaming bubuhatin at inyo kaming ilalagay sa isang kalagayan na magkakaroon kami ng kaginhawahan. Tulungan ang anuman ang aming mga karamdaman, kung kami may karamdaman, ang mamahal namin sa buhay. Ikaw, Panginoon, ang humipo, sapagkat kayo ang dakilang manggagamot at kayo lamang ang aming pag-asa. Ikaw lamang ang aming hantungan at kayo lamang ang aming kaligtasan. Tanggapin po ninyo ang lahat ng aming mga panukala at mangyari nawa ang inyong kalooban at huwag sa amin. Ang lahat ay hinihiling namin at inasahan namin tatanggapin alang-alang sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Pagpalain po tayo natin, Panginoon, at maraming salamat sa Kanya sa panahon na ating pagsasama-sama sa programang ito simula Usapang Senior tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito sa AWR 89.1 FM. Tandaan po natin, stop, look, listen, and think. Napakahalaga po yan sa ating buhay, lalo na tayo bilang mga Kristiyano. Let's stop judging. Let's stop na kailangan nating mag-isip, no? At gamitin natin ang karunungan ay pinagkaloob natin, Panginoon, para pag-aralan natin ang mga bagay-bagay bago tayo umaksyon o bago tayo gumawa na ating mga desisyon. Ibigay po natin sa ating Panginoon ang lahat ng ating mga burdens, sa lahat ng ating mga suliranin, ano man ang ating mga nararanasan. Tandaan po natin, ang ating Panginoon ay laging kasama sa atin at hindi tayo kailanman iniiwanan. So, nais ko pong pasalamatan ang mga tao sa likod ng ating programa, si Pastor Nerio Carranza, ang Station Manager ng AWR Manila. Maraming salamat, Andy Joaquin. Maraming salamat, Jonah Bayog, Reza Nabors, thank you. Gayon din kay Wilmer Strito at Irene Asidao. At higit sa lahat, maraming salamat po sa inyong oras na inyong ginugol para po sa programang ito. Huwag po ninyong kalilimutan na araw-araw ang ating pong Panginoon, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang biyaya ay bago tuwing umaga. Lahat tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Ako po si Doc Rom Barrios, nagpapasalamat. Hanggang sa muli, God bless everyone.